Sa Arctic, nagsasagawa ng mga eksperimento ang mga geologist na sina Julia at Oscar sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pampasabog sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng tawag na nagbababala tungkol sa paparating na bagyo, kaya kailangan na nilang umalis. Sa malapit, may isang Russian submarine na nakakakita ng mga tunog na may napakataas na intensidad at hindi pa alam ang pinagmulan. Sa kanilang pagkagulat, tila umaangat ang ilalim ng dagat. Nagwawala ang mga scanner ni Julia bago magsimulang mabitak ang yelo sa paligid ng kanilang kampo. Gusto pa sana niyang kunin ang kanyang pananaliksik bago umalis, ngunit wala ng oras, kaya hinila siya ni Oscar papunta sa snowmobile. Sa loob ng submarino, natuklasan ng grupo na ang mga tunog ay may biolohikal na pinagmulan at naghanda sila para sa mga manyobrang pag-iwas. Ngunit bigla na lamang tinamaan ang submarino ng isang bagay sa tubig. Sa ibabaw, pilit na tumatakas sina Oscar at Julia habang patuloy na nabibitak ang yelo sa likuran nila. Sa kasamaang palad, may mga bitak din sa unahan at itinulak ng umaangat na yelo ang snowmobile. Tumilapon ang dalawa habang sumasabog at lumulubog ang snowmobile. Di naglaon, sumabog din ang kanilang kampo at ang natitirang mga siyentipiko ay unti-unting lumubog at namatay. Patuloy na napipinsala ang submarino at halos hindi na makaupo ang mga tauhan habang yumanig ang lahat. Matapos ang matinding pakikibaka, nagawa nilang magpaputok at ang liwanag mula rito ay nagbunyag ng malalaking galamay sa tubig. Isang lalaki ang tumilapon sa salaming harang at nawalan ng malay dahil sa kanyang mga pinsala. Isang opisyal pa ang nakapagpadala ng emergency buoy bago tuluyang lumubog ang submarino. Sa punong tanggapan ng Russian Marine, nalaman nila ang pagkawala ng submarino. Dahil may dala itong napakahalagang armas, nagpadala sila ng rescue team upang mabawi o sirain ang mga ito. Ang misyon ay pamumunuan ni Victor, ang kapatid ng kapitan ng submarino. Nag-aalala ang kanyang pamilya na baka mawala rin siya, at ibinigay ng kanyang ina ang relo ng kanyang yumao ng ama bilang anting-anting sa swerte. Nang gabing iyon, dumating si Victor sa pantalan at nalaman niyang sasama rin sa misyon ang kaibigan ng kanyang ama na si Admiral Olshansky. Nag-aalala ang unang opisyal na baka masyado nang matanda at masungit si Olshansky para sa trabaho. Pagpasok ni Victor sa submarino, maraming tauhan ang nagreklamo dahil hinila sila mula sa kanilang mga bakasyon para rito. Samantala, naglalakad sina Julia at Oscar sa gitna ng snowstorm habang sinusubukang makakuha ng signal sa kanilang telepono. Na-distract si Julia sa screen at muntik nang mahulog sa isang bangin, ngunit nasalo siya ni Oscar sa tamang oras. Sa sandaling iyon, nakahanap din ng signal ang kanyang telepono mula sa isang oil rig at natawagan nila ito. Gayunpaman, dahil sa lakas ng snowstorm, masyadong maingay at hindi maintindihan ng mga manggagawa sa rig ang sinasabi niya. Muling nawala ng signal ang telepono at natapos ang tawag. Sa matinding desperasyon, nagpaputok si Oscar ng isang flare bago siya tuluyang bumagsak. Kinaumagahan, nakarating ang submarino sa lugar ng pagkawala at matapos ang maraming paghahanda, tuluyan na silang sumisid. Napansin ng mga tripulante na dinala ni Olshansky si Victor sa isang pribadong silid kasama ang iba pang matataas na opisyal at pinabasa sa kanila ang isang ulat na labis na ikinabahala ng lahat. Di nagtagal, kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagkawala ng naunang submarino. Samantala, nagulat sina Julia at Oscar nang matuklasan nilang ang buoy ay naipit sa yelo. Dahil napagtanto nilang may darating para kunin ito, nagpasya silang tumigil na sa paglalagalag at maghintay na lamang doon. Nang tuluyang makuha ng submarino ang signal ng buoy, agad itong nagtungo sa direksyong iyon. Biglang pinalibutan ng mga balyena ang submarino, kaya sinikap ng mga tripulante na bumaba nang hindi sila nasasaktan. Isang balyena ang aksidenteng tumama sa umiikot na propeller, kaya iniutos ni Olshansky na buksan ang sonar, kahit binaliwala niya ang pag-aalala ni Victor na maaaring makapinsala ito sa mga nilalang. Nang i-activate ang sonar, nagsyalisan ang mga balyena, ngunit bumalik din sila makalipas ang ilang sandali. Nag-isip ang mga tripulante kung ano ang gagawin hanggang sa mapansin nilang tuluyan nang umalis ang mga balyena sa pagkakataong ito. Lumabas na may mababang frequency na ingay sa lugar at umaangat ang ship. Isang napakalaking galamay ang gumalaw sa dilim at napatay ang isang balyena sa isang hampas lamang. Nabahala ang mga tripulante dahil hindi nila matukoy ang pinagmulan ng tunog habang may nadidetekang malaking bagay ang kanilang radar na papalapit.
Sa pag-aakalang maaaring kaaway ito, nais ni Olshansky na magpaputok. Ngunit itinuro ni Victor na hindi sila sigurado at sa halip ay iniutos na humanap ng mapagtataguan. Pumasok ang submarino sa isang bitak sa pader ng yelo, nanginginig sa bawat pagtama at pagbasag ng yelo rito. Lalong lumalakas ang ingay sa radar at masakit sa tenga ng mga nakasuot ng headphones. Habang hinahabol sila ng misteryosong kalaban, napilitan ang mga tripulante na ihinto ang submarino dahil hinarangan ng pader ang kanilang daan. Sa kabutihang palad, nakaalis na ang humahabol sa kanila. Habang sinusuri ng mga tripulante ang mga pinsalang tinamo ng submarino, pinagalitan ni Olshansky si Victor dahil sa umano ay pagkuha ng hindi kailangang panganib. Wala silang ibang pagpipilian kundi muling lumutang para sa pagkukumpuni. Sa ibabaw, nagkukubli sina Julia at Oscar sa tabi ng mga bato upang manatiling mainit. Bigla nilang nakita ang yelong nabibitak habang umaahon mula sa tubig ang submarino. Agad na namataan ng mga tripulante ang mga nakaligtas at lumabas upang salubungin sila. Matapos tiyaking wala silang dalang armas, pinakinggan nila ang kwento ng dalawa. Sinuri ni Victor ang buoy bago kausapin si Olshansky, na nag-utos na bigyan lamang ng kaunting pagkain ang mga sibilyan at iwan na sila roon dahil maaari raw silang mga espiya. Ngunit naawa si Victor sa kanila at pinayagan silang sumama. Pagkatapos nito, muling sumisid ang submarino upang simulan ang paghahanap malapit sa buoy. Matapos ang medical check, pinakain sina Julia at Oscar. Sumama si Victor sa kanila sa mesa at ipinakita ang isang mapa. Hinihiling na ituro nila kung saan ang kanilang kampo at kung may napansin silang anumang kakaiba. Nang sabihin ni Julia ang tungkol sa mga pampasabog, napagpasyahan ni Victor na iyon ang posibleng dahilan kung bakit lumubog ang sasakyang dagat ng kanyang kapatid. Nag-usap ang mga tripulante kung paano sila magpapatuloy at sinabi ni Olshansky na dapat na silang bumalik dahil sa misteryosong banta sapagkat hindi na sila makakapagpadala ng emergency signal kung muli silang maatake. Ngunit desperado si Victor na mahanap ang kanyang kapatid, kaya iniutos niyang itungo ang submarino sa direksyon ng kampo ni Julia. Kinausap siya ni Olshansky ng pribado at binalaan na ito na ang ikalawang beses na mali ang kanyang naging desisyon. Kapag nagkamali pa siya muli, tapos na raw ang lahat. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Victor sa kanyang first mate na kailangan nilang magmadali dahil kung may mga nakaligtas man sa kabilang submarino, malamang ay kaunti na lamang ang natitirang oxygen nila. Samantala, nakarinig si Julia ng kakaibang tunog at ipinaliwanag ni Oscar na iyon ang sonar na naghahanap sa nawawalang submarino. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang sa makita ng radar ang misteryosong kalaban na muling papalapit sa kanila. Inutusan ni Victor ang mga tripulante na humanap ng mapagtataguan tulad ng dati, ngunit bukas ang lugar at walang masisilungan. Nagpasya silang magpadala ng emergency signal sa oil rig at nakahinga sila ng maluwag ng payagan silang magtago roon. Habang naghahanda ang submarino na umahon, nakita ng mga manggagawa sa rig ang napakalalaking galamay na umaangat mula sa dagat at agad nilang pinagana ang alarma. Sinimulan ng mga galamay ang pag-atake sa rig. Winawasak ang mga estruktura at nagdulot ng maraming pagsabog. Nagpanik ang mga manggagawa at nagtangkang tumakas, ngunit wala silang mapuntahan habang nagsisimula ng gumuho ang rig. Nawala ng komunikasyon ang submarino, kaya ginamit ni Victor ang periscope upang siyasatin ang sitwasyon. Nangilabot siya habang nakikitang winawasak ng mga galamay ang rig at ipinadala niya ang imahe sa screen upang makita rin ng buong tripulante ang kinakaharap nila. Matapos tuluyang mawasak ang rig, muling tinugis na misteryosong halimaw ang submarino. Kinailangan ng bigla ang pagliko ng sasakyang dagat upang makatakas, dahilan upang magkalat ang mga gamit sa kusina. Inakala ni Olshansky na ang pag-utos ni Victor na tumakas sa halip na umatake ay ang ikatlong pagkakamali nito, kaya inanunsyo niyang siya na ang kukuha ng pamumuno. Agad na pinakawalan ang dalawang torpedo at matagumpay na tumama ang mga ito sa target. Kaya sinabi ni Olshansky na ganito raw dapat gawin. Ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha nang ipahayag ng isang opisyal na gumagalaw pa rin ang kalaban. Mas marami pang torpedo ang pinakawalan at isa pang pagsabog ang nagpakitang muli nilang tinamaan ang target. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang mapatay ang nilalang. Papalapit pa rin ang halimaw at natigilan si Olshansky dahil hindi niya alam ang gagawin, kaya muling napilitan si Victor na akuin ang pamumuno. Inutusan niya ang mga tripulante na patakbuhin ang submarino ng pinakamabilis
at nagawa nilang iwasan ang karamihan sa mga paparating na atake. Bagaman may isang galamay na dumampi pa rin sa submarino at nagdulot ng kaunting pinsala. Natumba ang buong tripulante at tumama ang ulo ni Victor, dahilan upang siya'y mahilo. Nag-short circuit ang ilang mga computer at may isang makina pa ang dumurog sa isang tao. Nagsimulang lumubog ang submarino at sinamantala ito ng hayop upang muling atakihin. Isang pagsabog ang naganap sa torpedo compartment at nagsimula ang sunog. Pinuto nila ang bentilasyon at isinara ang bahaging iyon, naiwan ang 7 tao sa loob na gumamit ng mga fire extinguisher upang apulahin ang apoy. Isa pang hampas mula sa mga galamay ang nagpabilis sa pagbagsak ng submarino at ipinakita ng radar na napapalibutan na sila ng halimaw mula sa lahat ng direksyon. Sa mas malapit na pagsusuri, napag-alaman nilang isa pala itong Kraken. Dahil hindi na nila magagamit ang huling mga torpedo, pinag-usapan ng mga tripulante ang kanilang mga opsyon at iniutos ni Victor na pumasok sa silence mode dahil karaniwang nangangaso ang mga nilalang sa dagat gamit ang tunog. Kinailangan munang ihinto ng mga nasa torpedo room ang paglaban sa apoy, kaya tumaas ang antas ng carbon monoxide sa loob ng torpedo compartment. Habang ang ingay mula sa halimaw ay sumasakit sa